Patong-patong na kaso kakaharapin ngayon ni Martin Romualdez, Zaldico, Stella Kimbo at Manuel Jose Dalipe. Panahon na para pagbayaran nila ang ginawa nila sa ating bansa. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click lang ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Ayon nga sa balita ng ABS-CBN, Representative Pantaleon Alvarez, Attorney Ferdinand Topacio, in Citizens Crime Watch, file before the Ombudsman Criminal and Graft Complaints versus House Speaker Martin Romualdez and 5 others over alleged insertions in the 2025 national budget. Other respondents include House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, former House Appropriations Chair Zaldico, and Acting Chair Stella Kimbo. Sige, ano pag naman ano po yung pinayon natin ngayon sa Ombudsman? Dito sa Ombudsman, ang basis natin dito yung violation ng anti-graft law. Sige, magyan boss. Noong una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano unit exactly, sir? I think Section 3E. Pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapagulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niya lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. So kasi dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila
So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, eh, liable din po sila. Complainant din kayo, sir. Opo, Bakit complainant po din kayo po ako. sumali sa complaint? Eh, alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file ng sa Dingbac siya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang may insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit sa as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation. Na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer nyo, sir? Ano yung prayer nyo na mangyari, sir? Well, sa ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang nasabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman ang nangyayari, politika talaga. Diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Kung ano talaga yung nangyayari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Tugante, parang gano'n sa Or pag-impeach. diversionary tactic daw, Hindi, sir. teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nagkita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pandagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft ban?
Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigang Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung respondents? Nandun yung krimen na nangyari. Sir, bycam sir yun eh. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAE, publicly available po siya pag check. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Thank you. Balik kasi sa House. Nag-originate kasi sa House kasi all appropriations criminal na pati. Ito rin yan. Yes, ako naman po. Attorney Jimmy. Si Dalipe, Saldico, tatlo, Kimbo siguro, apat. May John Doe, tsaka Jane Doe. Pati yung mga technical staff. Ilan po lang. Kasi baka sabihin nila, sumunod na ba sila doon sa... Hindi, yun ang magiging depensa nila pag tinatawag sila ng gusto. Marami yan. Technical working group, marami yan. Nasa kayo, sir? Nagboto ka ng... Nasa probinsya. Pero ano oras nung nalaman na may nagkakaroon ng pinumapel? Anong oras? Nalaman niyo ba na nagkakaroon? Anong oras? Nalaman niyo ba na nagkakaroon? Ay, stay natin. Nasa sa speaker. Yes, this is speaker. Ako stay na. Basta ko. Hindi ako kasama dyan. Stay na natin sa speaker. Speaker? Ako na po tatawag. Okay ba may mic ko? Live ka ba? Ang live to. Live siya. Ay, si Attorney Jimmy. Ayan, si Lady Tapasha. Question. I'll ask ka lang. Okay. What will happen if we do not file this? What do you foresee will happen to the Filipino people, to our country, if this case is not filed? Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the Revised Penal Code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisingit mo. Grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. And the ay, ito na pala si speaker. Sige. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. So, Ay, for ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila, ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy?
itong budget na ito? Well, makikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that. Anong also. tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Okay. Alright. Attorney Jamie Bundok po, ano masasabi po niyo, reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP? O ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo porke may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano magiging itsura nito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. How about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matatawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong kapabor po ba sa inyo? Well, sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. No, yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Guzman, tanong. Pero for the record ulit, ano po yung mga sinampan yung kaso? Asan si Attorney Topacio? Very briefly, it's falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly Section 3E, alam na alam yan nila Attorney Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Kalap lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di po. Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office. Pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na kasi may 3019 na no? 3019 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction.